Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay August 23 at ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Rosa ng Lima at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-1 denaryo. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng katulad ng bayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, napakinggan po natin ang kwento tungkol sa isang may-ari ng ubasan na naghahanap ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Sa iba't ibang oras ng araw, siya ay lumabas upang kumuha ng mga manggagawa at nagkasundo sila sa isang tamang halaga para sa kanilang trabaho. Ngunit, may naging iba't ibang oras ang pagdating ng mga manggagawa. Ang iba ay dumating ng maaga, samantalang ang iba ay dumating na huling-huli na. Sa wakas, nang dumating na ang oras ng pagbabayad, ang may-ari ng ubasan ay nagbigay ng pantay-pantay na sweldo sa lahat ng mga manggagawa, mula sa mga nauna nang dumating hanggang sa mga huli nang dumating. Sa unang tingin, maring ito ay tila parang hindi patas at hindi makatarungan. Ngunit gaya ng karaniwang ginagawa ni Jesus, ang talinghagang ito ay naglalayong magbigay ng mensahe na may malalim na espiritual na kahulugan. Ang talinghagang ito ay tumutukoy sa pagpapalawak sa biyaya ng Diyos. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng tao. Sa ating kasalukuyang sitwasyon, ito ay isang paalala sa atin, sa mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas at sa kanilang mga pamilya, na ang biyaya ng Diyos ay walang kinikilingan at hindi nakabatay sa ating mga pagsusumikap at tagumpay. Sa inyong paglilingkod bilang mga sundalo, nagsusumikap kayong ipagtanggol ang ating bayan at ang ating mga mamamayan. Inyong pinapangibabawan ang anumang sakripisyo at panganib na sinasapit ninyo. Ngunit sa gitna ng inyong mga pagsusumikap, huwag ninyong kalimutan na ang biyaya ng Diyos ay walang kapantay. Ang biyaya ng Diyos ay hindi ibinibigay batay sa ating mga tagumpay sa labanan, sa ating mga posisyon,
o anuman ang ating mga nagawa. Ito ay isang regalo na ibinibigay ng Diyos na walang pagtuturing sa ating pagkakakilanlan. Ang biyayang ito ay nagmumula sa kanyang wagas na pagmamahal at walang hanggang awa. Tulad ng mga sundalo, tayo ay nakatanggap ng mga pagkilala at pagpapahalaga mula sa ating mga kasamahan at sa ating bayan. Ngunit higit sa lahat, tayo ay tinatawag na maging tagapagtanggol ng mga mahihina at nangangailangan. Sa halip na ipagyabang ang ating mga nagawa, inaanyayahan tayong maging mapagpakumbaba at mapagmahal sa kapwa. Tulad ng mga manggagawa sa talinghaga, tayo rin ay nagkakaroon ng mga pagkakataon na makakita ng iba't ibang mga oras ng tagumpay at pagkilala. Ngunit sa kabila ng mga pagkakaiba-iba na ito, tayo ay tinatawag na magkaisa bilang isang pamilya. Tayo ay tinatawag na magbahagi ng ating mga biyaya at pag-asa sa isa't isa nang walang pagkumpara at inggitan. Sa paggunitan natin sa kapistahan ni Santa Rosa ng Lima, tinutulungan tayo ng ating pananampalataya na maunawaan ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ating mga tungkulin, ng pagmamahal sa kapwa at ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos nang walang pagtuturing sa ating mga tagumpay at pagkakakilanlan. Kaya sa ating mga magigiting na mga sundalo at sa mga pamilya ng ating mga sundalo, hinihimok tayo ng mabuting balita na manatili sa ating paglilingkod ng buong katapatan, magbigay ng halaga sa isa't isa at handang magbahagi ng inyong mga biyaya sa mga nangangailangan. Isabuhay natin ang halimbawang ipinakita ni Santa Rosa ng Lima sa kanyang dedikasyon sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa ating paglilingkod, tayo ay hindi lamang mga tagapagtanggol, kundi maging mga tagapagdala rin ng pag-asa, inspirasyon at pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Naway patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating mga tungkulin at bigyan tayo ng lakas at liwanag upang maging tunay na instrumento ng kapayapaan at katarungan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan. Kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.